Sa video ito ay magpapalit tayo ng bagong lens ng Honda Click version 2. So ito kasing dating lens po niya ay sira na, kaya naman kinakailangan niya ng bagong lens. So either dito po yung sira, may basag po dito, at kahit dito, pwede po nating mapalitan ng lens yung buo kasi kasama dyan yung daytime running light guys. So hindi natin kailangan bumili ng bagong headlight assembly kapag basag po yung lens ng ating mga motor. Lens lang mismo dahil marami na pong nabibiling aftermarket nito. So nasa 600 to 1K yung presyuan nito, depende na lang sa shop, depende sa brand. Pero yung Stanley yung pinaka best na nakita kong pang alternative. Pwede rin po yung kung meron po tayong makita sa Shopee or sa online na link ng Genuine, lalagay ko po sa description. So yan, kung nabasagan po kayo ng lens, nabutasan ng lens, nabangga, ayan, tuturo ko po sa inyo kung paano mag DIY sa paglalagay nitong lens. Siyempre, first step po natin, kailangan natin baklasin itong head AC ng ating mga motor. Actually ito, nabaklas ko na kanina pa, pero kung gusto nyo ng tutorial sa pagbabaklas nito, maglalagay po ng link. Ito kasing motor na to ay galing lang sa tropa sa barkada. So may isa akong video dito na inaayos ko po yung ano niya, T-post, yung shock, kasi nabengkong po yan na nakubit or natabingi. Kaya naman inaayos po natin. Ngayon yung last na lang natin na ilalagay is ito, kasi kasama nung nabangga siya, natamaan po itong lens. So yan, sa pagre-repair ng lens, syempre ayaw naman natin na naka-open wide ito kasi pwedeng masira yung mga ilaw natin dahil nandito po yung mga ilaw natin yan sa loob. Also kung ito man yung nasira, yung mga daytime running light, yung signal light natin yung masira. So kailangan talaga natin yan agapan ng lens. So kung di kayo marunong mag DIY, gusto nyo siyang pagawa, pwede naman sa mga motor shop. Nakakalaga po ako, kung di ako nagkakamali, basta sa research ko, 500 pesos. Papalit ng lens, labor lang yun Ito, bukod pa po yung lens mismo. Ito, nagre-range ng, sabihin natin 1,000. More or less yung magandang klase. May mga local kasi na naninilaw tapos lumalabo. Ito, magandang klase. Like stock po siya na hindi po naninilaw katagalan, hindi po lumalabo. So yun, mas okay na pili kayo ng magandang quality. Ilalapag ko po lahat ng link na makikita kong magandang quality sa description guys. So yun, kapag nabaklas nyo na yung inyong mga head AC, which is ito, yung buong yan, dikit-dikit po kasi yan. Bago natin matanggal yung lens po natin dyan, is kailangan po natin tanggalin yung mga tornilyuhan dito. So isa-isain ko po yung mga tatanggalin. Ito. Sa version 3 iba po pero yun lang, same concept, may mga tornilyuhan lang din. Iba, halos same lang naman pero iba lang ng konti yung pesto. And meron dito, ito. Ayan, ito. So yan, 1 2 3 4 5 6. Yang walong yan para mahiwalay po itong fender natin dito. Tsaka ito. Tapos magkasama pa po yung lens natin tsaka itong AC na ito. So mamaya pag-iwalayin po natin yan, tanggalin po muna natin yung mga tornilyong tinuro ko. So yun, natanggal na natin yung 8, tapos bukod pala doon, kailangan natin tanggalin yung dalawa dito, kabilaan. So Phillips lang din gagamitin. Tapos yung dito sa harap, dalawa din yan. Isa dito, tapos isa dito. Kabilaan, so 8, 9, 10, total of 12 na tornilyo yung natanggal po natin. So dalawa lang na iba, isang po pare-parehas yan. Tapos matatanggal na natin to ng buo. Sa pagtatanggal, napaka simple lang naman. Kailangan lang natin siyang luwagan. Tapos dito sa part na to, kailangan lang natin siyang parang i-open wide para kung mawala to. Sa part na to may mga lock lang kasi yan. So yan, natanggal na yung isang side. Natanggal na yan, tuloy-tuloy na. Tapos dito naman sa kabilang side, yan, tanggal na, baklasado. Tapos may nakashoot lang dito sa nguso, so tanggalin lang natin yan. Iyon, baklasado. So yung tinutukoy ko guys na nakasuot sa harap, yung may harap, isa to, 1, 2, 3, 4, 5. Nakasuksak yan lahat dito for idea lang kasi baka mahirapan talaga kayo. Ayan o.
1, 2, 3. Ito, dami yung mga suksok na yan. Tatlo dito, 6. Yan yung nasuksok dito sa mga butas-butas na yan. Maklasado na, natanggal na po natin siya dito sa housing. Ngayon, dahil ito, nakadikit po yan bukod sa mga clips na nandito. Nakadikit po itong lens natin dito sa pinaka-housing. So ngayon, kailangan natin gawin, habang tinatanggal po natin yung mga clips na nandito, is iinitan po natin siya paikot ng heat gun para kumawala. Kasi may silicone po yan or pandikit na nandito. So yun din ulit yung gagamitin natin. So para DIY tayo, makatipid at hindi na tayo bumili. Kasi kapag bumili tayo ng talagang nilalagay dyan yung silicone, mapapagastos tayo. Parang same lang nang nagpalibor tayo. So magiging ano tayo dito, maparaan para makatipid sa pagdi-DIY. So heat gun lang natin to. Tapos baklas. So gamit natin sa pambaklas, pwedeng flat screw guys. Flat screw, pambaklas sa mga clips na nandito. So nakasuksok lang naman yan, paikot. Marami yan yung mga clips na yan. So yan to po yung gamit nating heat gun. Pwede rin po yung hair blower para mainitan. So kung wala kayong ganito, hair dryer or hair blower. So gamit lang kayo muna ng pampunas. Punasan nyo muna bago nyo initan para halimbawa lumambot yung dikit. Hindi po siya marumihan or sumama sa alikabok. Siyempre, gagamitin ulit natin yung dikit niya. So, kailangan linisin muna natin yung paligid. So, yung basag niya, ayan, dito lang naman. Pati dito. Pero, palit talaga ng buo yan. Napunasan na. So, sa pag-heat gun, itong part na to, yung mga edges, paikot, lahat yan, papasadahan muna natin para lumambot, tas madali nating matanggal. So yung rason po ng pag-init natin dito is basically para lumambot po yung dikit po niya at madali lang natin matanggal yung mga lumang lens natin. Ayan, pag napaikutan na po natin ng buo, mag-umpisa po tayo sa isang side. So tayo, unahin natin yung side na to, kakalakwitin po natin. Then habang kinakalakwit po natin yan is gagamitan po natin ng heat gun ulit. So kailangan iniinit ulit siya. Also para hindi marumi yung gawa po natin. So yung i-goal natin is maluwagan yung mga clip na nandito. So para mamaya hugutin kasi natin yan pag hihiwalay natin. Para walang nakaharang, usog lang natin itong mga panglock po niya. Ayan, itong mga butas dito. Tapos may lock kasi yung lens natin. So, para maghiwalay. So, pag naluwagan na po natin yung gilid, pwede na po natin unti-untiin. So, hindi po natin siya matatanggal ng buo, kaya kailangan natin siyang i-crack or basagin at initin para matanggal po per piraso or per pieces yung lens po natin. So, unti-unti lang, pwede po natin pukpukin ng martilyo, pero medyo alalay lang, baka masira yung loob para hindi tayo mahirapan at matanggal po natin lahat ng sides. So, ulit-ulitin lang po natin yung diskarte natin. So, pag nakakuha na tayo ng piraso, initan lang po natin sa ilalim. Pwede po natin tulungan ng plies or flat screw para maiangat. At dahan-dahan lang tayo para hindi maging messy. At kumalat po yung mga dikit kasi gagamitin pa natin yan mamaya. Yan, tulad yan, ginamitan ko na ng parang plies po natin. Kasi sa pag-angat, flat screw yung gamit ko. Ayan, all goods na. Natanggal na po natin. So, binasag-basag po natin para maunti-unti natin. At yung kung makikita nyo, medyo, ay, may natira pang konti. Tatanggalin ko pa to. May natira pang dikit. So, yan. Hindi na natin tatanggalin. Yan yung gagamitin natin. Pandikit kasi sa swak naman po yan. Medyo marami-rami pa po yan. At mahirap naman po tanggalin yan kasi messy na po tignan. So, ang gagawin po natin, iinitin po natin siya ng buo, ng matagal para lumambot. Tapos, pagdikit po natin ng bagong lens po natin,
swak po natin siya para all goods po. So kailangan po natin siyang intact at nakalubog kagaya po nung tinanggal natin para hindi po siya pasukan ng moist or hindi po mag-moist, kasi pag may parang butas po dyan is magmo-moist po yung headlight po natin lagi. May makita tayong parang tubig-tubig, parang moist nga, lalabo yung lens natin. So yun, kailangan malinis, palambutin po natin bago po ilagay or isalpak yung bagong lens po natin. So tiyaga po yung kailangan dito at kailangan maingat po tayo kasi yung mga lens po na yan, kahit plastic po yan, nakakasugat. Katulad ng sa akin, nasugatan ako, maliit lang naman. Pero yun, kung mahina yung loob nyo, nahirapan kayo sa mga ganyan-ganyan, is ipalagay nyo na lang sa mga mas nakakaalam kasi kailangan din ng konting pwersa, konting lakas po dyan. So by the way, instead of plies, gumamit ako nito kasi mas malakas yung hatak nito. Pero pwede naman kayo gumamit ng plies. So plies at saka flat screw lang yung kinailangan natin para matanggal po yung lumang lens po natin. So reasonable naman po na meron tayong plies at saka flat screw sa bahay. Kung wala, wala talaga yung kakaya mag DIY. So may mga tools naman na nabibilihan, basic tools, maglalagay din ako ng link sa description po niyan. So ito na po yung bagong lens natin, same naman po siya dun sa ayan, tinanggal natin or nabasag. So buong buo po yan. Also yung mga clip po niya is same po yung mga yan. So di naman tayo masyado mahirapan kasi naluwagan na natin yung mga clip po niya. So pinlat screw po natin, medyo maluwag, so mamaya isisikip na po natin. So normal lang po na talagang magtutukla po siya na palabas yan kasi kakailanganin po natin yan para matanggal po yung lumang lens po natin. So initan po natin yan muna ng matagal, paikot hanggang sa lumambot para isahang lagay na lang po itong lens natin at kailangan lubog na lubog po yan. So yan, initan lang natin yung gilid or yung mga pandikit po niya. So yung goal naman po natin dito is mapalambot po natin yung buong paikot na pandikit po na yan. So sa unang banat po natin, medyo tinagalan ko para lumambot po siya ng todo. Tapos nung nakaisang ikot na po ako, medyo pinasadahan ko na lang po yan para ma-refresh po siya at hindi po tumigas. Though matagal naman siyang lumambot, pero yun, kailangan mapasadahan natin ng buo para pag nilagay po natin yung lens is makapit po siya at lulubog po talaga siya dito sa asi po natin. So yun, nainitan na natin ng ilang beses na ikot-ikot hanggang sa pabilis ng pabilis para mainitan po ng tuluyan. Tapos kunin na po natin to, ayan, ilapat lang po natin, tapos idiin po natin hanggang sa bumaon po siya. So kakailanganin po ulit natin dito yung ating plies or yung pantulak po natin, so para mahila po or mailubog ng maayos yung ating mga bagong headlight or headlight lens. So yan, so far so good, lumubog naman po lahat guys. So sa unang lubog natin, kailangan natin siyang applyan ng pwersa, paikot para lumubog. Ayan, so far so good, lumubog naman po guys. Lumubog naman po siya. Ayan, applyan natin ng pwersa lahat ng side. Ayan, napaikutan na po natin at wait na lang natin matuyo. So actually kahit hindi pa tuyo yan, pwede na po natin ibalik sa ating mga motor. So ito yung tatandaan nyo or iti-take note nyo na normal kapag replace na yung ating mga lens. Normal po na masisira or medyo luluwag po itong mga part na to, yung gilid-gilid, at hindi nyo na po may susok-sok itong mga to. Normal lang po yan kasi medyo in-apply natin ng pwersa, lumuwag na yan. Kaya naman normal lang po na ganyan po talaga yan pag replacement na. Wala na po tayong magagawa doon. So may iba na kayang paraanan kung sobrang init talaga ng heat gun nila, natanggal nila ng buo yung lens, hindi po nila naluwagan to. Pero tayo, dahil binasag natin, kailangan talaga natin siyang luwagan. So yun, dami ko nakikita hindi talaga nila mape-perfect yan guys, itong pagkiklip dito, kasi luluwag po talaga yan, luluwag at luluwag.
Also, normal din po na hindi po natin masisiro-zero na may ilulubog yan. Normal lang po. May iba na kayang gawin yan, pero most of the case, hindi na po natin may ilulubog ng todo. Tulad yan, ito may konti lang, mga 2 guhit lang sa ruler, pero nailubog naman po natin siya ng maayos. So yun po yung tatandaan natin. Hindi po talaga natin mape-perfect yan kahit anong gawin po natin. So yun yung ano ng replacement. Hindi po kasi plug and play yung replacement. Naka-design po yung lens ng click for one time lens lang po. Actually, di ko sure kung may binebenta talaga yung kasa na lens lang, pero alam ko kasi buong ASI po yan nabibili at maayos po yung pagkakadikit. So may nagmanufacture lang po ng lens lang. Kung kaya naman tayo po mismo yung magdi-DIY at kailangan po natin tanggapin na hindi po natin mape-perfect talaga yan na makiklip katulad nung sitwasyon niya or kondisyon niya nung bago pa yan. So yun, pero hindi naman po makikita yung mga imperfections na yan kasi matatakpan lang din po ng fairings yan. Also, hindi naman po mahalata yan kapag nakalagay na sa motor. So okay lang po sa atin yon. Ang importante dito is nadikit po natin, may dikit po ulit at hindi po magmo-moist na yung ating mga lens. Also, ang importante na ilubog po natin siya ng maayos. So yan, all goods na po tayo dito. Ayan, kung makikita nyo naman, hindi po siya 100% pulido, pero goods na. So ganyan lang din yung gawa ng mga nasa motor shop. Hindi po talaga nape-perfect yan. So aminado po tayo doon at mahirap po talagang perfectin yan. So kung may mga comments kayo about sa paglalagay ng lens, kung may inputs kayo or may mga hacks kayo dyan, pwede nyo i-share sa comment section para sa mga susunod natin na paggawa. Pwede po nating i-apply yung inyong mga komento or yung inyong mga tips. So yun, salpakan time na lang sa paglalagay. Hindi ko na po magagawa ng tutorial. So tayo, ibabalik na lang po natin to, salpak na lang. At all goods na po yung ating mga motor. Ayan, bagong-bago na po yung lens, parang wala pong nangyari sa kanya. So nakatipid po tayo sa labor, kung kaya naman hindi po tayo masyadong napagastos sa pag-replace ng lens. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Replace ng lens ng Honda Click. Bye-bye.